po natin ang pag-i-interview ni Sister Fatima sa bago nating kapatid, si Sister Rahima. Okay, Assalamualaikum again. Once again po, ito na naman po kami ni Sister Rahima for an interview. Ito sis, magre-request ako medyo mahaba-haba ng konti ang comment ninyo or suggestion ninyo po para sa inyong answer. Para po sa mga kapatid natin Muslim, ano po maipapayo po ninyo bilang comment na nakikita niyo po sa mga kapatiran at suggestion na rin po para sa ating pamilya. Para sa akin, ang una sa lahat, ang pinakamaganda, mayroon talagang unity. Ang pagkakaisa, at ang pagkakaisa natin. Kasi kung wala tayong pagkakaisa, magkakagulo tayo. Pero po, at bukod doon, kailangan mayroon tayong understanding sa isa't isa, yung kung ano man tayo, at saka hindi maging transparent tayo sa isa't isa. Kasi kung halimbawa sa ugali, kung anong, kasi ang ugali ko ganito, kung anong ayaw mo sa akin, pwede mo akong sabihin sa akin na, sister, ayaw ko ng ganun. Pero ang maipapayo ko lang sa atin na mga Muslim, kahit ano ang panglalait ng iba sa atin, huwag tayong bumitiw bilang Islam, bilang mga anak ni Allah. Yun, kasi kapag tayo yumakap sa Islam, kailangan tayo ay digutid na tayo doon sa ating paniniwala. Alhamdulillah, sister. So, ibig sabihin niyo po, magiging karapat-dapat na servant ng Allah. Hindi po tayo anak ng Allah, sister. Although, i-correct lang po namin. Opo. Tayo po ay mga servant ng Allah. So, maging sincere tayo sa pagiging Muslim. At magmahalan at mag-respect. Diba, sister? Opo. Alhamdulillah po for a very good interview. So, nagpapasalamat po kami muli sa inyo from the Women in Islam na kayo po nagkaloob po kayo ng oras para sa amin at nag-guest namin dito. Alhamdulillah, sister. Sa huli niyo pong mga pananalita, pwede po kayong bumati at isita sa mga gusto niyo pong bati, mga listeners po dati. Binabati ko po ang lahat ng nakikinig at nagpapasalamat ako sa inyong lahat. At sana po kayo ay maging katulad ko rin na na kayo ay makatindi sa Islam, kasi hindi maganda sa akin, maganda, walang masama. Kung ang hindi nakakaintindi, para maintindihan nyo, subok kayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Sister Rahima. Maraming salamat sa iyong magandang mga kasagutan sa mga katanungan naman ni Sister Fatima. Thank you very much, Sister Fatima. At ngayon po ay meron naman tayong isa pa rin panauhin at siya naman ay i-interviewin ng ating kasama, si Sister Aisha. But first of all, Sister, meron ka na ba napiling Muslim name, Sister? Ano? Khadija. Alam mo kung sino yung Khadija? Husband, wife ni Prophet Muhammad. Yes. Ang tinatawag natin si Khadija o Mother Khadija, si upon her, ay siya ang unang asawa ng Prophet Muhammad. So ngayon, ikaw ay i-interviewin ni Sister Aisha. Sister Aisha. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dito po tayo. Round 2 na po ito ng guesting po ni formerly Sister Elaine. Now she is Sister Khadija. So, Assalamualaikum, Sister Khadija. So sis, it's been as of yesterday, kumbaga 1 month ka ng Muslim, because I remember na record ko po yun that you embraced Islam yun nung nag-witness kami. Kayo yung unang group po na na-witnessan namin na nag-shahada. That was March 30. Ngayon, it's already the May 1st. So, 1 month old ka ng Muslim. So, kumusta naman ang buhay Muslim?
sis, being fresh kang Muslim, now you're a Muslim, 1 month old, kumusta naman ang reaction ng community sa'yo, yung mga friends mo? Yung iba po, nakakaunawa na. Yung iba naman talagang inaano nila ako sa pananamit. Kina-question talaga nila ako sa pananamit. What manner of questioning, or usually, anong mga tinatanong nila sa pananamit mo? Is it because ayaw nila, nagugulat ba sila, or nagagandahan sila? Wali yung sabi nila na, pagkatapos ko daw na, yesterday sabi natin na nag-live yung nagsusot daw ako nag-sleeve, best ang dalaga. Ngayon daw pag nag-Islam ako, para naman daw ako pinalo sa Islam. Yun yung sinasabi nila. How do you feel pag sinasabi nila kung ano? So hard talaga para sa akin na pinapaliwanag ko na sa kanila, pero hindi pa rin nila ako maintindihan yung sinasabi. Well, that's one of the challenges usually we meet as Muslims. Actually, it's not only newly converts lang nakaka-encounter ng ganung tanong. Actually, even those mga sisters natin na raised amongst Muslim community or raised by Muslim parents, ganun din. Actually, ako, ganun din ang mga nasasagap ng mga komento ng ibang tao. Wala, magagawa lang natin talaga sa bar. It's not like sabihin nila, ay mukha kang ganito or ganyan, meaning tatanggalin mo na, di ba? Kawalan nila. It's not ours, di ba? So, now that hijab ka na, yun, I mean, yung transition na medyo short yung mga suot natin noon, and then now hijabi ka na. That's what we call mga women na nag-hijab are called hijabi. So, as a hijabi, ano ngayon ang feeling mo? Mas sa akin, mas comfortable. Kahit na ano yung sinasabi nila sa akin, para sa akin mas comfortable ako. Lalo na pag lalabas ako ng public place, para sa akin mas comfortable with kasi cover yung sabihin natin yung feeling ng mga boys. So, yun, parang mas nataas yung respeto mo bilang babae. Mas yung respeto mo na isahabol yung pagkababae mo sa But you don't see it like as a form na parang tinatago ka or parang pinipilit ka lang, or especially ngayon, nakataon nag-embrace kayo ng Islam, summer na summer, di ba? Mainit. Pero okay lang. Okay lang po. Kasi, how about your clothes? How do you manage? Nag-ano ka ba? Like, bumibili ka ngayon? Nagbabago ka ngayon ng wardrobe? Or Yeah. Nagbabago po talaga. Actually, nagyayang ako sa kasama ko sa bahay na talaga punta kami ng ukay-ukay. Yes. Kung wala kami pera, maghanap kami ng mahahabang damit. yes. Actually, I love ukay-ukay. Panalo ang ukay-ukay sa akin. Actually, lahat ng suot ko ngayon ukay-ukay. Salamat po sa ukay. So, sis naman, ngayon being a Muslim, ano yung pinaka-challenging na experience mo so far? Challenging po. Nung nagpunta pa ako sa isang market, tapos po, naka-encounter ako ng burn Muslim. Yeah. So, malayo pa lang, nakangiti na sila sa akin lahat. So, akala ko naman na kung ano yung intention nila sa akin. So, ngumiti din ako. Tapos, nung papalapit na ako sa kanila, pinag-iyakas nila ako, chik-chik, ganun. So, parang ang sarap sa pakiramdam, diba? So, binati ko rin naman sila. Tapos, sabi tanong nila sa akin, English nila ako na, sabi na, sa Tagalog, akala nila galing ako ibang bansa. Yes. Nung nalaman nila na Islam ako, parang binound to earth na nila ako. Sabi nila sa akin na, sino yung kagrupo mo? Yung parang nananakot na sila. Sino yung kagrupo nyo? Sabi nila gano'n, pagkatapos, sino yung mga kasama nyo? Taga-saan ka? Tapos, sabi niya, nagbabasa ka ba ng Quran? Sabi ko, opo. Sabi ko, nakahanap ko talaga ako ng Quran. Sabi niya, alam mo ba yung Quran? Tinatago lang yan sa taas ng bubong. Tinataray lang daw yun. Sabi sa akin ng burn yung speed. Tapos sabi ko, hindi po ganun yung turo sa amin. Sabi niya, paano maintindihan dating yun? Sabi niya,